Akala ko, ang ginto ng pamilya Almeda ang magliligtas sa aming mag-anak. Hindi ko alam, sa likod ng bango ng mga mamahaling kandila ay may nakatagong amoy ng pagkabulok. Isang inang itinakuwil, isang amang sadyang pinatay sa mga dokumento, at isang luhang nakaluhod sa gitna ng pista. Ako si Sola, at ito ang aking pagbangon mula sa mga abong pilit nilang ibinaon sa limot. Linisin mo ang dumi mo, Soledad. Ang isang basurang katulad mo ay hindi kailanman nararapat na humawak sa gintong tasa ng aking pamilya. Akala mo ba ay hindi ko alam ang iyong maitim na balak? Inakit mo ang anak ko, at ngayon ay tinatangka mo pa siyang lasunin? Ang boses ni Doña Remedios ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat salita niya ay tila mga tipak ng yelo na dahan-dahang bumabaon sa pandinig ni Sola. Sa gitna ng malawak na ballroom ng Mansong Almeda, kung saan ang kislap ng mga dambuhalang chandelier ay nakikipagpaligsahan sa ningning ng mga mamahaling hiyas na mga panauhin, ang boses ng matanda ay umalingaw-ngaw, sapat na upang patigilin ang tawanan at kalansing ng mga basong kristal. Dahan-dahang ibinaba ni Sola ang kanyang paningin sa kanyang mga kamay. Kasalukuyan siyang nakaluhod sa makinis na sahig na gawa sa Italianong marmol. Hawak niya ang isang malambot at mainit na tuwalya, ang tanging gamit na ginamit niya nitong nakaraang 3 gabi upang punasan ang pawis ni Gino, habang ito ay nanginginig sa takot sa loob ng madilim na silid. Ang kanyang mga mata ay mahapdi dahil sa puyat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagod. Ngunit ang lahat ng iyon ay inialay niya sa pasasalamat na binigyan siya ng pagkakataong magtrabaho. Akala niya, ang kanyang tapat na paglilingkod ay magsisilbing tulay upang mahanap ang katarungan para sa kanyang ama. Ngunit sa isang iglap, ang bawat butil ng kanyang sakripisyo ay tila naging isang maruming mansa sa paningin ng kanyang amo. Naramdaman ni Sola ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng nagbabagang uling na sumasakal sa kanyang baga. Nanigas ang kanyang buong katawan nang dahan-dahang itapo ni Doña Remedios ang mainit na tsaa sa nanginginig niyang mga palad. Hindi sumigaw si Sola, bagaman naramdaman niya ang matinding hapdi na gumuhit sa kanyang balat. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi, pinipigilan ang anumang tunog ng reklamo habang ang mainit na likido ay dahan-dahang tumutulo patungo sa putikan sa labas ng bukana ng pinto. Luhod! Humingi ka ng tawad sa lahat ng mga panauhin dahil sa iyong kapangahasan. Ang muling utos ni Remedios, habang nakaturo ang kanyang daliring puno ng diamante sa muka ng dalaga. Naramdaman ni Sola ang pagpunit sa kanyang pagkatao sa bawat sulyap ng mga asendero at politikong naroroon. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Pering, ang kapwa niya katulong. Nakasalukuyan ng naka-on ang cellphone at nakatutok ang kamera sa kanyang muka. Ang kislap ng lente ng telepono ay tila mga matang nangungutya. Ipinapakita sa buong mundo ang kanyang kahihiyan sa gitna ng isang live stream. Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay tila isang dambuhalang pabigat na dahan-dahang lumulunod sa kanya sa kailaliman ng marmol na sahig. Saan ako nagkulang? Ito na ba ang halaga ng aking katapatan? Ang mapaupo sa putikan, habang ang aking danggal ay dahan-dahang tinatabunan ng mga kasinungalingang sadyang itinanim upang ako ay mawasak. Bakit tila ang bawat panalangin ko para sa aking ama ay sinasagot ng ganitong uri ng kaparusahan? Ganap na pagkawasak ang namayani. Nang marinig ni Sola ang mga yabag ng sapatos ni Gino mula sa itaas ng hagdanan. Ang lalaking inalagaan niya, ang lalaking inakala niyang nagsisimula na siyang pagkatiwalaan, ay dahan-dahang bumaba. Ang mukha nito ay maputla, ang mga mata ay balot ng kanituhan dahil sa epekto ng mga gamot na sadyang ibinigay sa kanya. Lumapit si Gino kay Sola. Naramdaman ni Sola ang panandaliang pag-asa. Inisip niyang ito na ang sandali ng kanyang kaligtasan. Ngunit, bago pa man niya mahawakan ang laylayan ng pantalon ng lalaki, marahas siyang tinabig ni Gino. I trusted you, Sola, ang pabulong na sabi ni Gino. Ang boses niya ay puno ng nakakangilong pait
at matinding pagkabigo. But you're just like what my mother said. You're just here for the money. Lumayas ka na rito bago ko pa mamakalimutang inalagaan mo ako. Naramdaman ni Sola ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan, mas matindi pa sa lamig ng papalapit na ulan sa labas. Ang huling sulyap ni Gino sa kanya ay tila isang hatdaon na tumama sa pinakamalambot na bahagi ng kanyang puso. Dahan-dahang tumayo si Sola mula sa pagkakaluhod. Hindi niya pinunasan ang mga luha sa kanyang pisingi. Yumuko siya upang pulutin ang kanyang gulanit na tsinelas na natanggal sa tinde ng pagkakatulak sa kanya kanina. Sa gitna ng kanyang pagkakasubsob, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ni Remedios. Isang lumang electrical fuse na may bakas ng sunog. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Sola patungo sa pintuan. Ang tunog ng marahas na pagsasara ng bakal na gate ng mansyon ay umalingaw-ngaw sa buong asyenda, tila isang huling hatol sa kanyang pangarap. Sa labas, ang ulan ay nagsimula ng bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa isang pusong itinapon sa dilim. Ngunit sa gitna ng hagupit ng bagyo, mahigpit na hinawakan ni Sola ang electrical fuse sa loob ng kanyang palad. Handa na ba ang anak ng Teodyen na sunugin ang kuwebang ito gamit ang sarili nilang mga lihim? O hahayaan na lang niya na ang bawat patak ng ulan ay tangayin ang huling hininga ng kanyang katarungan patungo sa limot? Ang gabi sa Laguna ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab. Kasalanan mo kung bakit naging abo ang buhay nila, Gino. At hanggat hindi mo tinatanggap ang iyong dumi, mananatili kang bilanggo sa loob ng silid na ito. Ang mga salitang iyon ni Doña Remedios ay tila lason na dahan-dahang ipinapatak sa kaluluwa ni Gino at si Sola na nakatayo sa likod ng makapal na kurtina ay ramdam ang bawat hapdi niyon. Tila bumalik ang kanyang gunita sa unang araw ng kanyang pagpasok sa silid na ito. Isang silid na hindi amoy pabango, kundi amoy ng takot, gamot, at unt-unting pagkabulok ng pag-asa. Nang unang beses na pumasok si Sola sa kwarto ni Gino, sinalubong siya ng isang nakabibining katahimikan na paminsan-minsan ay pinuputol ng marahas na paghingal ng lalaki. Nakita niya si Gino sa sulok, nakatalukbong ng makapal na kumot sa gitna ng init ng hapon. Nanginginig ang mga balikat sa tuwing may maririnig na tunog ng pagsindi ng posporo mula sa kusina. Isang internal crumbling ang dumaan sa isipan ni Sola. Narito ang isang lalaking nasa rurok dapat ng kanyang kabataan, ngunit kasalukuyan ng nilalamon ng mga anino ng nakaraan na sadyang pinalalaki ng kanyang sariling ina. Isara mo ang bintana! Ayoko ng liwanag! Ayoko ng amoy ng usok! Ang pasigaw na ungol ni Gino noon. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Ngunit si Sola ay hindi katulad ng ibang mga nurse na agad na sumusuko sa takot. Sa halip na sumunod, marahas niyang hinawi ang dambuhalang kortina, hinahayaang pumasok ang sikat ng araw na tila ba isang hamon sa kadiliman ni Gino. Hindi ka bampira, Gino. At kung gusto mong mabulok sa kwartong ito, huwag mong idamay ang sahod ko. Kailangan kong linisin ang dumi mo, dahil iyon ang trabaho ko, hindi ang makinig sa mga multo mo. Ang matapang na sagot ni Sola, ang kanyang panga ay matigas, at ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Kalinga ang dahan-dahang nabuo sa gitna ng kanilang mga bangayan. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan at kumukulog ng malakas, isang tunog na laging nagpapabalik kay Gino sa gabing nasunog ang kanyang mundo. Naramdaman ni Sola ang mahigpit na pagkakahawak ng lalaki sa kanyang braso. Hindi ito hawak ng isang amo, kundi hawak ng isang taong nalulunod at naghahanap ng huling maisa sa gawa. Nanatiling nakaupo si Sola sa tabi ng kama ni Gino. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang ang lalaki na damhin ang init ng kanyang presensya. Sa loob ng 2 oras, ang tanging naririnig sa silid ay ang ritmo ng ulan sa bubong at ang dahan-dahang pagkalma ng paghinga ni Gino. Doon na-realize ni Sola
na sa likod ng pagiging masungit at ulyanin ng lalaki, may isang batang sumisigaw ng saklolo mula sa ilalim ng mga abo. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na nilalamon ng presensya ni Doña Remedios. Pumasok ang matanda, bitbit ang isang tray ng tsaa na may kakaibang amoy na pamilyar kay Sola mula sa mga gamot na ginagamit noon ng kanyang ama. Uminom ka na, Gino? Ito lang ang magpapatahimik sa iyong isipan. Ang gaslighting na bulong ni Remedios habang dahan-dahang pinaiinom ang anak. Naramdaman ni Sola ang pagsikip ng kanyang dibdib nang mapansin ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ni Gino at ang muling paglamig ng anyo nito. Isang mist of distrust ang nagsimulang bumalot sa kanyang kalooban. Bakit tila mas masaya ang matanda sa tuwing ang kanyang anak ay tila walang buhay? Isang gabi, habang abala ang lahat sa mansyon, dahan-dahang nagtungo si Sola sa library upang maglinis. Ngunit ang tunay niyang pakay ay ang hanapin ng luma at maalikabok na electrical report ng mansyon mula 10 taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng paghahanap, naramdaman niya ang isang maliit na siwang sa likod ng malaking aparador. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang mahawakan niya ang isang makapal na folder na may tatak ng kumpanya ng insurance. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng panonood ni Sola sa unang pahina ng dokumento. Hindi ito report tungkol sa sunog. Isa itong lihim na transaksyon na nagpapatunay na ang mansyong ito ay kasalukuyan nang ibinebenta bago pa man mangyari ang trahedya. Narinig ni Sola ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa labas ng pinto. Ang tunog ng pagpihit ng bakal na seradura ay tila isang hatol na papalapit. Mabilis niyang isinara ang folder at muling isiniksik sa siwang. Ngunit bago pa man siya makagalaw, ang pinto ay marahas na bumukas. Nakatayo roon si Attorney Ignacio Salazar, ang abogado ng pamilya, na may hawak na isang recorder at may isang mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi. Masyado kayatang mausisa para sa isang hamak na tagapangalaga, Soledad. Ang malamig na sabi ni Ignacio habang dahan-dahang lumalapit. Gusto mo rin bang malaman kung paano naging abo ang huling taong nangahas? Nabuksan ang folder na yan? Nanlamig ang buong pagkatao ni Sola. Ang katarungan ay narito na sa kanyang palad, ngunit ang pintuan ng impyerno ay kasalukuyan ang bumubukas sa kanyang harapan. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng mga anino sa silid na ito? Huwag mong subukan ang pasensya ko, Soledad. Sa bahay na ito, ang mga lihim ay hindi lamang binabaon sa lupa. Sinusunog din ang sinumang mangahas na humukay sa mga ito. Ang boses ni Attorney Ignacio Salazar ay kasing talim ng isang labaha, dahan-dahang humahati sa katahimikan ng library. Nakatayo siya sa tapat ni Sola. Ang kislap ng kanyang mga mata sa likod ng mamahaling salamin ay tila nagbababala ng isang panganib na hindi kayang tapatan ng anumang tapang. Naramdaman ni Sola ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Tila ba gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib? Ngunit nanatiling matatag ang kanyang pagkakahawak sa basahan na tila ba ito ang kanyang tanging pananggalang? Naramdaman ni Sola ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Nang dahan-dahang ilapit ni Ignacio ang recorder sa kanyang mukha. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya sa loob ng kuta ng mga kaaway, kasalukuyang nakikipagpatintero sa kamatayan upang lamang malinis ang pangalan ng kanyang yumaong ama. Ang bango ng lumang papel at ang nakakahilang amoy ng mamahaling pabango ng abogado ay tila naging isang nakakasakal na usok na pumipigil sa kanyang bawat hininga. Naglilinis lang po ako, attorney. Hindi ko alam na bawal palang ayusin ang mga nagkalat na papel dito. Ang mahinang tugon ni Sola. Pilit na ibinabalik ang kanyang boses sa pagiging isang hamak na katulong. Sa ilalim ng kanyang daliri, nararamdaman niya ang magaspang na kanto ng folder na sadyang itinago ni Remedios. Huwag kang magpanggap na inosente, Sola. Alam ko kung kanino kang anak. Ang malamig na sabi ni Ignacio bago marahas na kinuha ang folder mula sa siwang. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang mabuksan, isang malakas na hiyaw ang narinig mula sa itaas na palapag. Isang hiyaw ng purong pighati na tanging si Gino lamang ang makakagawa.
Mabilis na tumakbo si Sola palabas ng library. Binaluwala ang banta ng abogado. Narating niya ang silid ni Gino at doon ay nakita niya ang isang eksenang nagpasinga sa apoy ng galit sa kanyang puso. Nakatayo si Doña Remedios sa gitna ng silid. Hawak ang isang dambuhalang rosaryo habang si Gino ay nakaluhod sa kanyang paanan, humahagulgol at nanginginig ang buong katawan. Ilang beses ko bang kailangang ipaalala sa iyo, Gino? Ang bawat patak ng dugo ng iyong kapatid at ng iyong fiancé ay nasa iyong mga kamay. Ang malumanay, ngunit nakamamatay na gaslighting ni Remedios. Kung hindi dahil sa pagiging pabaya mo noong gabing yon, kung hindi mo sana hinayaang masira ang koneksyon ng kuryente dahil sa kalasingan mo, buhay pa sana sila hanggang ngayon. Ikaw ang mitsa ng sunog, anak. Huwag mong kakalimutan yan. Naramdaman ni Sola ang pagpunit sa kanyang pagkatao nang makita ang anyo ni Gino. Isang lalaking pilit na pinapatay ang sariling dangal dahil sa mga kasinungaling ang itinatamin na kanyang sariling ina. Ang utang na loob na palaging isinusumbat ni Remedios ay tila isang tanika lang lalong humihigpit sa leeg ni Gino sa bawat segundong lumilipas. Gusto ni Sola na sumugod. Gusto niyang isampal sa matanda ang katotohanang ang kanyang ama, ang Teodyen na pinaratang ang may sala, ay biktima lamang ng kanilang kasakiman. Ganap na pait ang namayani ng dahan-dahang lumapit si Remedios kay Gino at halikan ang noo nito. Tila ba isang banal na ina na nagpapatawad sa isang makasalanan? Huwag kang mag-alala. Ako lang ang tanging nagmamahal sa iyo. Ako lang ang tanging nakakaalam kung gaano ka kadumi. Kaya ako lang din ang makakapagtago sa iyo. Nang makaalis ang matanda, pumasok si Sola sa loob. Nakita niya si Gino na nakatulala sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong kislap ng buhay. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang nanginghinig na kamay ng lalaki. Hindi totoo ang mga sinabi niya, Gino. Ang apoy ay hindi nagsisimula sa isang pagkakamali. Minsan, ito ay sadyang isinisindi ng mga taong gustong makinabang sa abo. Tumingala si Gino at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sola ang mist of distrust na tila dahan-dahang napapalitan ng isang marupok na pag-asa. Paano mo nasisiguro, Sola? Ang buong mundo ang nagsasabing, ako ang may sala dahil ang tatay ko ang Teodyen na simisisi Gino. Ang pabulong na revelasyon ni Sola, dahilan upang mapako ang tingin ng lalaki sa kanya. At bago siya mamatay sa loob ng rehas, sinabi niya sa akin na ang bawat wire sa mansyong ito ay sadyang pinutol bago pa man mangyari ang sunog. Hindi ikaw ang pumatay sa kanila, Gino. Pinatay sila ng taong kasalukuyang humahawak sa iyong mga gamot. Naramdaman ni Sola ang biglang panlalamig ng paligid. Ang katarungan ay tila isang bituin na napakalayo pa ring abutin. Ngunit sa gabing ito, ang unang hakbang ay tuluyan na niyang nagawa. Ngunit ang munting pag-asang iyon ay mabilis na nilamon ng kaba nang mapansin ni Sola ang isang maliit na monitor sa sulok ng silid na kasalukuyan ng naka-on. Sa screen, nakita niya si Ignacio na kasalukuyan ng binubuksan ang itim na folder sa loob ng library at kasabay nito ang dahan-dahang pag-ikot ng mukha ng abogado patungo sa kamera. Na tila ba alam nitong kasalukuyan siyang pinapanood ni Sola? Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ignacio bago niya marahas na pinunit ang unang pahina ng dokumento. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat piraso ng papel na bumabagsak sa sahig. Alam ni Sola na ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay katumbas ng tuluyang paglalaho ng ebidensya. Sino ang mas mabilis? Ang katotohanang pilit na humihinga mula sa nakaraan o ang apoy ng kasakiman na kasalukuyan ng inihahanda ni na Remedios at Ignacio upang tuluyan silang ibaon sa limot? Huli ka na, Soledad. Ang bawat piraso ng katotohanang hinawakan mo ay kasalukuyan ng nagiging abo, gaya ng buhay ng iyong ama sa loob ng piitan. Ang malamig na tinig ni Attorney Ignacio Salazar ay tila isang marahas na hampas ng hangin na yumanig sa loob ng library, kahit na ang totoo ay walang kahit anong bintanang nakabukas. Nakatayo si Sola sa bukana ng pinto, ang kanyang mga mata ay ng lalaki,
habang pinapanood sa monitor ang dahan-dahang pagpunit ng abogado sa mga dokumento ng insurance. Ang bawat tunog ng pagkapunit ng papel ay tila tunog ng pagkapunit ng sarili niyang puso. Isang matinding internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya, sa bingit ng paggamit ng katarungan. Ngunit tila ba ang tadhana ay sadyang nakikipaglaro sa kanya? Binibigyan siya ng liwanag upang lalo lang siyang mabulag sa dilim. Naramdaman ni Sola ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng isang nakakasakal na usok. Isang contextual irony ang bumalot sa sandaling iyon. Narito siya sa loob ng isang palasyong nagniningning sa karangyaan. Ngunit, ang bango ng mga mamahaling kandila ay hindi kayang itago ang amoy ng pagkabulok ng budi ng mga taong nakatira rito. Sa bawat segundo ng pananahimik niya, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri na mahigpit na nakahawak sa pinto. Attorney, hindi mo mabubura ang katotohanan dahil lang sa pinunit mo ang papel na yan. Ang mahinang tugon ni Sola. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng kakaibang tatag na tila ba baka na pinatigas ng maraming taon ng pagtitiis. Katotohanan? Ang katotohanan sa mundong ito ay kung sino ang may hawak ng panulat, Soledad. Ang pang-uuyam ni Ignacio habang dahan-dahang lumalapit. Inilapit ng abogado ang kanyang mukha sa mukha ni Sola, sapat na upang maamoy ng dalaga ang lason sa himinga nito. At sa pamilyang ito, si Doña Remedios ang may-ari ng tinta. You are just a stray dog barking at a mountain. Ganap na pagpapasya ang namayani nang marinig nila ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng mga gulong ng wheelchair sa labas ng pasilyo. Si Gino. Ang lalaking inakala nilang tuluyan ng nalunod sa mga gamot ni Remedios ay kasalukuyan ng nakatayo sa may pintuan, nakasandal sa pader at hinihingal. Ang kanyang mga mata ay hindi nabalot ng kalituhan. Nandoon ang isang matalim na ningning na tila ba ang bawat salita ni Sola kanina ay nagsilbing banal na kalinga na nagpagising sa kanyang diwa. Let her go, Ignacio, ang paos na sabi ni Gino. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit puno ng otoridad na matagal nang nawala. Ang bawat papel na pinunit mo ay nakarecord na sa memory ng bawat kamera sa library na ito. At ang kaisa-isang taong may access sa server room ay hindi si Mama, kundi ako. Naniga si Ignacio. Isang slow burn na tensyon ang dahan-dahang nabuo sa pagitan ng tatlo. Humakbang si Gino palapit kay Sola, isang kilos na puno ng pambihirang sakripisyo. Dahil ramdam ni Sola ang panginginig ng buong katawan ng lalaki. Dahan-dahang hinawakan ni Gino ang kamay ni Sola, ang kamay na may mga kalyo sa paggawa. Ngunit para kay Gino, ay tila naging kaisa-isang tulay patungo sa realidad. Ang init ng kanilang magkahawak na kamay ay tila isang kuryenteng nagpatahimik sa bawat takot sa silid. Sola, tell me the truth. Sino ang pumatay sa kapatid ko? Ang pabulon na pagsusumamo ni Gino. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa tapat na pighati. Hindi ikaw ang may sala, Gino. Ang apoy ay isinindi dahil ang mansong ito ay kailangan ng isakripisyo para sa insurance money. Ang sagot ni Sola. Ang bawat salita niya ay pila pagbawi sa 10 taon ng guilt na sumakal sa lalaki. Ang nanay mo, si Doña Remedios, siya ang kumuha ng lahat sa'yo. Pati na ang iyong kakayahang huminga ng malaya. Ganap na paggawasak ang dumaan sa mukha ni Gino nang mapagtanto niya ang tindi ng kataksilan ng sariling ina. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na nilamon ng kaba nang pumasok si Doña Remedios sa silid. May hawak na isang itim na vial at isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Napakagandang reunion, mga anak, ang malamig na sabi ni Remedios habang dahan-dahang lumalapit. Hinaplus ng matanda ang mga perlas sa kanyang leeg. Tila ba ang bawat butil niyon ay nagbibilang ng natitirang sandali ng buhay ng dalawa. Gino, masyado ka na yatang napapagod. Kailangan mga ng iyong gamot. Mr. Al-Sayed, ihanda ang sasakyan. Dadalhin na natin si Gino sa aming private facility sa Tagaytay. Doon ay mas maayos siyang makakapagpahinga.
habang buhay. Naramdaman ni Sola ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang mist of distrust ay tuluyan ng lumapot. Alam niya kung ano ang private facility na iyon, isang asylong pag-aari ng mga Herrera, kung saan ang bawat pasyente ay sadyang pinatatahimik, gamit ang mga gamot na tila lason. Isang sacrifice dilemma ang kasalukuyang bumubuo sa kanyang isipan. Itataya ba niya ang kanyang sariling kaligtasan upang iligtas lamang ang lalaking nagsisimula pa lamang niyang mahalin? Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Remedios patungo kay Gino. Inilabas ng matanda ang syringe at itinutok ito sa braso ng anak. Tumingin si Sola kay Gino at nakita niya ang isang tapat na pagsusumamo sa mga mata nito. Sa labas ng mansyon, ang ulan ay muling bumuhos ng malakas, tila ba nakikiramay sa isang katarungang kasalukuyan nang nakasabit sa isang manipis na hebla ng tadhana. Huwag mong gagawin yan, Ma. Ang huling babala ni Gino bago tuluyang manghina ang kanyang mga tuhod at bumagsak sa mga bisig ni Sola. Sino ang unang bibigay? Ang anak na pilit na binubulag ng lason? O ang katulong na may hawak ng mitsa ng katarungan? Ang gabi sa Laguna ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang tunay na unos ay kasalukuyan ng kumakatok sa dambuhalang pinto ng mansyong Almeda. Bitawan mo ang anak ko, Soledad. Ang bawat segundo na hinahawakan mo siya ay isang insulto sa pangalang Almeda. You were paid to serve, not to possess him. Ang malamig na tinig ni Doña Remedios ay tila isang marahas na hampas ng bakal sa nanginginig na balikat ni Sola. Nakaluhod ang dalaga sa sahig ng library, mahigpit na nakayakap sa nanghihinang katawan ni Gino. Naramdaman ni Sola ang bigat ng ulo ng lalaki na nakasandal sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga nito ay dahan-dahan ng nagiging mababaw dahil sa tindi ng itinurok na lason. Ang bango ng sandalwood na paborito ni Gino ay unti-unti nang nalalamon ng matapang na amoy ng chemical at ang papalapit na panganib. Naramdaman ni Sola ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang makita ang anyo ni Gino. Ang internal crumbling ay tuluyan ng lumalamon sa kanyang pagkatao. Narito siya, ang babaeng pumasok sa mansyong ito upang ipaghiganti ang kanyang ama. Ngunit kasalukuyan namang natutunaw ang puso para sa lalaking sadyang pinapatay ng sarili nitong dugo. Isang matalim na contextual irony ang dumaan sa kanyang isipan. Habang siya ay tinaguriang tagapang-alaga, wala siyang magawa upang pigilan ang unti-unting paglalaho ng kaisa-isang taong naniwala sa kanyang boses. Ma'am, kailangan niya ng tunay na ospital, hindi ang pasilidad na sinasabi niyo. Ang nanginginig na pagsusumamo ni Sola, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang maputlang pisngi ni Gino. Pambihirang kalinga ang namayani ng idikit ni Sola ang kanyang no sa no ng lalaki. Pilit na ibinibigay ang natitirang init ng kanyang buhay upang wag lamang itong tuluyang lumamig. Gino, makinig ka sa akin. Huwag kang pipikit. Labanan mo ang antok. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Remedios. Lumapit ang matanda at marahas na hinila ang buhok ni Sola upang pilitin itong tumingin sa kanya. You really think you can save him? Isang hamak na katulong na ang tanging yaman ay ang amoy ng floor wax at pawis? You are just a merchandise, Sola. Isang gamit na kinuha ko para maging scapegoat, hindi para maging asawa. Marahas na hinablot ng mga security guard si Gino mula sa mga bisig ni Sola. Ang tunog ng pagkakaladkad sa lalaki patungo sa labas ay tila ritmo ng isang hatol na walang katapusan. Sinubukan ni Sola na humabol. Ngunit isang malakas na tulak mula kay Ignacio Salazar ang nagpabagsak sa kanya muli sa marmol na sahig. Ang tunog ng kanyang pagtama sa matigas na semento ay nilamon lamang ng malakas na dagundong ng kulog sa labas. Huwag kang mag-alala, Soledad. Hindi ka namin papatayin. Pa, ang pabulong na banta ni Ignacio habang dahan-dahang iniaangat ang kanyang recorder. Gagamitin muna namin ang video ni Pering. Bukas,
ang buong Laguna ay makakakita kung paano mo nilaslan ang tagapagmana ng mga Almeda upang makuha ang kanyang mga dokumento. You will be the face of betrayal. Naiwang nanginginig si Sola sa gitna ng library. Ang pighati ay naging isang itim na tinta na dahan-dahang lumulunod sa kanyang katuwiran. Sa bawat segundo ng pananahimik niya, nararamdaman niya ang selyo ng takot sa kanyang puso. Paano niya ililigtas si Gino kung ang buong mundo ay nakatingin na sa kanya bilang isang kriminal? Pambihirang tatag ang sumibol lang mapansin ni Sola ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ni Gino bago ito tuluyang mailabas. Isang locket na may larawan ng kanyang ama. Doon niya na-realize na bago pa man mawala ng malay si Gino, ay nakuha na nito ang kaisa-isang ebidensya na maglilinis sa pangalan ni Mang Lando. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Sola patungo sa bintana. Nakita niya ang itim na sasakyan na dahan-dahang umaalis, bit-bit ang lalaking, nagsisimula pa lamang niyang mahalin. Ngunit sa gilid ng driveway, napansin niya si Pering na kasalukuyan pang nagla-livestream. Ang mga mata nito ay punong-puno ng malansang katuwaan. Guys, tignan niyo! Ayan na ang taksil na nurse! Ikinulong na ang baliw na si Gino! Ang narinig ni Sola na boses ni Pering mula sa labas. Naramdaman ni Sola ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang katarungan ay tila isang mitsang dahan-dahang nasusunog. Handa na ba ang anak ng Thudien na pasabugin ang bawat poste ng mansyong ito, kahit na ang kabayaran ay ang sarili niyang buhay? O ang gabi sa Laguna, ang magiging huling saksi sa kanyang tuluyang pagkakabaon sa limot? Masyado kang naging kampante sa bango ng iyong mga bulaklak, Soledad. Akala mo ba ay sapat na ang isang lumang locket upang tapatan ang kintab ng bawat diamanteng hawak ng pamilya Almeda? Ang boses ni Attorney Ignacio Salazar ay kasing lamig ng asero. Hinihiwa ang huling hibla ng pag-asang kinakapit ni Sola sa loob ng madilim na foyer. Nakatayo ang abogado sa tapat ng dalaga. Ang kanyang ngiti ay tila isang dahan-dahang gumagapang na lason. Matamis sa labas, ngunit nakamamatay sa sandaling pumasok sa iyong sistema. Isang contextual needle ang bumaon sa puso ni Sola. Narito siya. Mahigpit na nakakuyom ang palad sa locket na iniwan ni Gino habang ang taong nangakong magiging boses ng katarungan para sa kanyang ama ay siya palang magsisilbing mitya ng kanyang huling pagbagsak. Naramdaman ni Sola ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng nagbabagang uling na sumasakal sa kanyang baga. Nanigas ang kanyang buong katawan nang dahan-dahang ilapit ni Ignacio ang kanyang muka. Sapat na upang maamoy ni Sola ang nakakahilong bango ng mamahaling tabako na humahalo sa amoy ng takot sa silid. Ang internal crumbling ay tuluyan ng lumulunod sa kanya. Sa loob ng 10 taon, inakala niya na ang pait ng pagkakaulila ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Ngunit ang mabatid na ang kanyang tanging kakampi ay kasalukuyan ng ibinebenta ang kanyang kaluluwa ay isang uri ng pighati na tila sadyang pumuputol sa kanyang katuwiran. Attorney, bakit? Ang nanginginig na pabulong ni Sola. Ang boses niya ay basag na tila isang kristal na nahulog sa semento. Ipinagkatiwala ko sa inyo ang bawat detalye ng buhay ng tatay ko. Inisip ko na kayo ang maglilinis sa pangalan ni Mang Lando. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Ignacio. Isang tunog na walang kahit anong katuwaan. Katarungan? Soledad. Ang katarungan sa mundong ito ay may katumbas na presyo. At mas malaki ang ibinigay ni Doña Remedios kaysa sa mga luhang inialay mo sa akin. Inutusan niya akong manmanan ka, at tignan mo, napakadali mong paikutin gaya ng pag-ikot ng mga gulong ng wheelchair ni Gino patungo sa kanyang bagong bilangguan. Naramdaman ni Sola ang pagpunit sa kanyang pagkatao nang makita ang anyo ni Pering mula sa likuran ni Ignacio. Ang kapitbahay na dati ay turing niyang kapatid sa hirap ay kasalukuyan ng nagnaningning ang mga mata sa tindi ng kasakiman habang hawak ang isang makapal na sobre ng pera. Ang mist of distrust ay tuluyan ng naging isang dambuhalang pader na sumasakal sa huling pag-asa ni Sola. Ibigay mo sa akin ang locket, Sola.
ang malamig na utos ni Ignacio, habang dahan-dahang iniaabot ang kanyang kamay. Kapag ibinigay mo yan, hahayaan kitang makaalis ng buhay. Pero kung mananatili kang matigas, sisiguraduhin kong ang livestream ni Pereng ang magiging huling alaala ng Laguna sa isang katulong na nangarap maging senyora, ngunit nagtapos bilang isang mangingikil. Pambihirang tatag ang sumibol sa puso ni Sola sa gitna ng kanyang pagkakasubsob. Hindi niya binitiwan ang locket. Sa halip, mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkahahawak dito hanggang sa bumao ng bakal sa kanyang balat, nag-iiwan ng isang mahapdi, ngunit banal na sugat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng abogado. Ang kanyang paningin ay nagniningning sa tindi ng katarungang hindi na kayang patahimikin. Ang lason sa ngiti mo, attorney, ay hindi sapat upang patayin ang katotohanan. Ang mariing sabi ni Sola, ang kanyang boses ay nagkaroon ng kakaibang otoridad na nagmula sa kailaliman ng kanyang dusa. Maaring hawak niya ang pera, maaring hawak niya ang kamera, pero ang boses ng tatay ko ay kasalukuyan ng sumisigaw mula sa ilalim ng mga abong pilit niyang ibinabaon. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ni Ignacio. Napansin ni Sola ang isang mabilis na pagbabago sa mukha ng abogado nang marinig ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng bakal na seradura ng pangunahing pinto. Ang tunog ng marahas na pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, na sinabayan ng mabibigat na yabag ng mga sapatos ng mga pulis na kasalukuyan ng pumapasok sa foyer. Sino ang gantawag ng mga pulis? Si Doña Remedios ba upang tuluyan na siyang iligpit? O ang huling revelasyon ni Ignacio ay may kalakip na isang lihim na hindi pa nabubunyag sa monitor? Ang gabi sa Laguna ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang katarungan ay kasulukuyan ng nakasabit sa isang manipis na hibla ng tadhana. Walang puwang ang katarungan sa ilalim ng bubong na ito, dahil ang bawat haligi ng Mansyong Almida ay itinayo sa ibabaw ng mga pira-pirasong buhay na sadyang ninakaw nyo. Ang malamig na bulong na iyon sa isipan ni Sola ay pila naging isang hiyaw, nang maramdaman niya ang marahas na pagkapit ng mga pulis sa kanyang magkabilang braso. Sa gitna ng engrandeng foyer, kung saan nagniningning ang mga chandelier na tila ba walang bahid ng dumi ang pamilyang naninirahan doon, naramdaman ni Sola ang pagpunit sa kanyang huling natitirang danggal. Nakatayo sa kanyang harap si Doña Remedios. Hawak ang isang rosaryo, na tila ba ito ay isang banal na panangga sa katotohanang kasalukuyan nang sumisigaw sa puso ng dalaga. Officer, take her away. She attempted to poison my son and steal our family's insurance documents. Ang malamig na utos ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay punong-puno ng mapagkunwaring pighati. Tumingin ang matanda kay Sola. Ang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang kaligtasan ng anak ko, ngunit sinuklian mo kami ng kataksilan. Diyan ka nababagay, Soledad, sa likod ng rehas, kasama ng mga alaala ng tatay mong kriminal. Naramdaman ni Sola ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng lason. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan habang pinapanood niya si Attorney Ignacio Salazar na iniaabot sa mga pulis ang isang folder. Isang folder na naglalaman ng mga wad na ebidensyang sila mismo ang gumawa. Ang pait ng pagkakanulo ay mas matindi pa sa anumang sampal. Narito ang lalaking hininga niya ng tulong, kasalukuyan ng naglulunod sa kanya sa putikan kapalit ng ginto ng mga Almeda. Attorney, alam niyo ang totoo. Nakita niyo ang report? Ang pasigaw na hiyaw ni Sola. Ang kanyang boses ay basad na tila kristal na nahulog sa semento. I'm sorry, Soledad, but the law only listens to facts, not to the desperate cries of someone who wants to climb the social ladder through deception. Ang pang-uuyam ni Ignacio. Inayos ng abogado ang kanyang salamin, isang galaw na nagpapakita ng kawalan ng pakialam sa buhay na kasalukuyan niyang sinisira. Sa isang mabilis na pagkakataon, bago siya tuluyang mailabas ng mansyon, nakita ni Sola si Pereng. Ang kapitbahay niya ay kasalukuyan pa ring naka-live. Ang cellphone ay nakatutok ng malapitan
Sa mukha ni Sola, nakasalukuyan ng basang-basa ng luha. Guys, tignan nyo! Arestado na ang ambisyosang katulong! Karma is real talaga! Ang malakas na bulong ni Pering sa kanyang mga viewers. Ang bawat salita niya ay tila mga kuko na kumakalmot sa puso ni Sola. Ganap na pagpapakumbaba ang namayani nang marahas na itulak si Sola palabas ng gate, diretso sa maputik na kalsada dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ang kanyang puting uniforme ay nadumihan na ng puti, tila ba simbolo ng kanyang nadungisang pangalan sa harap ng buong Laguna. Ang tunog ng marahas na pagsasara ng bakal na gate ay umalingaw-ngaw sa buong asyenda. Tila isang huling hatol ng kamatayan sa kanyang pangarap na mahanap ang katarungan. Naramdaman ni Sola ang panginginig ng kanyang buong katawan habang nakasubsob sa putikan. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang likuran ay tila mga latigo ng tadhana. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkakalugmok, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang lumang electrical fuse na nahanap niya sa loob ng mansyon. Isang munting kislap ng galit ang nagsimulang mag-apoy sa kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi rito magtatapos ang kwento ng anak ni Mang Lando. Hinding-hindi niyo ako mapapatay sa dilim. Ang pabulong na panata ni Sola sa gitna ng unos. Dahil ang apoy na inumpisahan niyo 10 taon na ang nakalilipas, sisiguraduhin kong sa inyo rin ito babalik upang tupukin ang bawat kasinungalingang itinayo niyo. Dahan-dahang tumayo si Sola, binalawala ang hapdi ng kanyang mga tuhod. Tumingin siya sa nagniningning na mansyon mula sa malayo. Alam niya na ang tanghing paraan upang makapasok muli ay ang hanapin ang taong nakasaksi sa bawat lihim na pilit na ibinaon ni Remedios. Ang nag-iisang aninong natitira mula sa nakaraan, si Nanay Lita. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Sola palayo sa mansyon. Sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng isang madilim na silid sa asilo, dahan-dahang iminulat ni Gino ang kanyang mga mata. Ang lalaki ay nakatali sa kama, nanginginig ang panga dahil sa tindi ng withdrawal mula sa mga gamot na pilit na ipinapainom sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang kalituhan, ang pangalang lumabas sa kanyang mga labi ay hindi pangalan ng kanyang ina at hindi pangalan ng kanyang namayapang fiancé, Sola. Ang pabulong na tawag ni Gino, ang boses niya ay punong-puno ng isang nakapanlulumong pangungulila. Sino ang unang makakarating sa kinaroroonan ni Nanay Lita? Ang katulong na kasalukuyan ng tinutugis ng batas? O ang mga anino ni Remedios na nagnanais ding patahimikin ang matanda? Ang gabi sa Laguna ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang katarungan ay kasalukuyan ng nakasabit sa isang manipis na hibla ng tadhana. Wala makakarinig sa iyo rito, Gino. Sa loob ng 4 na pader na ito, ikaw ay hindi na ang tagapagmana ng mga almida. Ikaw ay isa na lamang pasyenteng kailangang patahimikin upang manatiling malinis ang ating pangalan. Ang malamig na tinig ni Doña Remedios ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa gitna ng namamanhid na isipan ni Gino. Nakahiga ang lalaki sa isang makipot na kama sa gitna ng isang silid na nakasisilaw ang kaputian. Ang bawat sulok ng kwarto ay tila nang umutya sa kanyang kawalan ng lakas. Mula sa puting kisame na tila dahan-dahang bumababa upang siya ay sakalin, hanggang sa amoy ng matapang na chemical na sumasakal sa bawat hininga niya. Naramdaman ni Gino ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ngunit hindi niya magawang iangat ang kanyang kamay upang humingi ng tubig. Ang mga strap ng leather na nakapulupot sa kanyang mga pulso at bukong-bukong ay tila mga tanikalang ginto na tuluyan ng naging bakal. Kamera ay umatras. Makikita ang nakapanlulumong anyo ng dating makapangyarihang si Gino. Ang kanyang mga mata ay balot ng pamumula at pagod, isang malayo at malabong anino ng lalaking nagsisimula na sanang tumayo sa sarili niyang mga paa sa tulong ni Sola. Isang contextual irony ang bumabalot sa silid na ito. Sa labas, ang mansyong Almida ay nagniningning sa karangyaan ng huling gabi ng fiesta, ngunit ang tunay na may-ari ng lahat ng iyon
ay kasalukuyang nakakulong sa isang puting kwarto na itinuturing na para sa mga baliw. Ang pighati ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang lumalamon sa kanyang katuwiran, dahilan upang ang bawat alaala niya kay Sola ay magmuhang isang magandang panaginip na pilit na binubura ng lason sa kanyang dugo. Ma, bakit niyo ginagawa ito? Ang paos at nanginghinig na tanong ni Gino. Ang bawat salita niya ay may kasamang hapdi sa kanyang dibdib. Si Sola? Nasaan si Sola? Alam ko na ang totoo tungkol sa sunog. Isang mapait at nakakangilong tawa ang isinagot ni Doña Remedios habang dahan-dahang iniaayos ang kanyang mga perlas sa leeg. Lumapit siya sa anak at dahan-dahang hinaplos ang noo nito, isang kilos na puno ng mapagkunwaring kalinga na tila ba bawat haplos niya ay may dalang sumpa. Sola is gone, Gino. She took the money and left you. Kasalukuyan na siyang nagpapakasasa sa ibang lalaki, habang ikaw ay narito. Nagdurusa sa iyong mga delusyon. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ng katulong na yan kung ayaw mong dagdagan ng doktor ang dose ng iyong gamot. Magsisinungaling ka na naman ba, Ma? Ang hiyaw ni Gino. Bagaman ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa tinde ng panghihina. Narinig ko kayo ni Ignacio. Alam ko na, sadyang pinutol ang mga wire. Alam kong pinatay niyo sila. Biglang nagbago ang mukha ni Doña Remedios. Ang banal na maskara ay tuluyan ng natuklap na naglalantad sa isang halimaw na matagal lang nagkukubli sa likod ng rosaryo. Marahas niyang hinawakan ang panga ni Gino. Pilit na itinitingala ang mukha nito. Kung ganoon, ay mas lalong kailangan mong manatili rito, anak. Dahil sa mundong ito, ang katarungan ay para lamang sa mga taong buhay, at ang katotohanan ay para lamang sa mga taong may katuwiran. At sa paningin ng batas, ikaw ay isang lalaking nawala na ng isip dahil sa labis na pighati. Isang internal crumbling ang naramdaman ni Gino nang bitawan siya ng kanyang ina. Narinig niya ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng bakal na seradura nang lumabas ang matanda. Ang nakabibinging katahimikan ng puting kwarto ay muling bumalik na sinabayan lamang ng mahinang ugong ng aircon na tila ba isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Gino ang muling panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa tindi ng pot na nagsisimulang mag-apoy sa kanyang kailaliman. Pambihirang tatag ang namayani. Mamapansin ni Gino ang isang maliit na bagay na nakasingit sa pagitan ng kutson at ng bakal na gilid ng kama. Ang locket na may larawan ng ama ni Sola na sadyang naisiksik ng dalaga bago ito kinaladkad. Dahan-dahan, gamit ang kanyang nanginghinig na mga daliri, pinilit niyang abutin ang locket. Ang bawat sentimetro ng kanyang pag-abot ay may katapat na matinding hapdi sa kanyang mga pulsong nakatali. Ngunit hindi siya tumigil. Ang bango ng sampaguita na tila ba nakadikit pa rin sa hiyas na iyon ay nagsilbing banal na kalinga na nagbigay sa kanya ng lakas upang muling huminga. Nang sa wakas ay mahawakan niya ang locket, naramdaman ni Gino ang isang kuryente ng pag-asa. Hindi ako papayag na mabulok dito, Sola. Ang pabulong na panata ni Gino sa gitna ng puting kwarto. Sisiguraduhin kong ang bawat patak ng luha mo ay magiging mitya ng kanilang pagkawasak. Sa gitna ng gabi, pumasok ang isang nurse upang ibigay ang gabi-gabing ineksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, binaliwala ni Gino ang banta ng lason. Isang slow burn na tensyon ang nabuo nang mapansin ng nurse na tila ba masyadong tahimik ang pasyente. Lumapit ang nurse, dala ang syringe na nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw. "Time for your rest, Mr. Almeida," ang malamig na sabi ng nurse. Ngunit bago pa man maiturok ang karayom, marahas na pinihit ni Gino ang kanyang katawan, dahilan upang matabig ang tray ng mga gamot. Ang tunog ng pagkabasag ng mga bote sa semento ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang rebelyon.
Sa gitna ng pagkagulat ng Nars, nagawa ni Gino na gamitin ang matulis na kanto ng locket upang simulan ang pagpunit sa telang nakagapos sa kanyang kanang kamay. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pakikipagbuno ni Gino sa dilim. Narinig niya ang mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa pasilyo. Ang mga guards ay paparating na dahil sa ingay. Sa labas ng bintana ng asilo, nakita niya ang anino ng isang babaeng nakatayo sa ilalim ng nagniningning na buwan, nakatingala sa kanyang palapag. Sino ang babaeng iyon sa labas? Si Sola ba na nagbalik upang bawiin siya? O si Nanay Lita na may dalang huling hininga ng katarungan? Ang gabi sa Laguna ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang puting kwarto ay malapit ng mabalot ng usok ng katotohanan. Hindi lahat ng luhang pumatak sa gitna ng apoy ay nahugasan na ng panahon. May mga abong sadyang nananatiling mainit, naghihintay lamang ng tamang ihip ng hangin upang muling magliyab at ituro ang tunay na may sala. Ang malamig na bulong na iyon ng sariling isipan ni Sola ay tila naging kaisa ng malakas na buhos ng ulan habang dahan-dahan siyang naglalakad sa madilim at makipot na eskinita ng isang maralitang komunidad sa dulo ng Laguna. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay may dalang hapdi. Ang kanyang mga paa ay sugatan, at ang kanyang puting uniforme na simbolo ng kanyang paglilingkod ay puno na ng dumi ng kalsada. Ngunit sa kabila ng pang-angatog ng kanyang buong katawan, naramdaman ni Sola ang isang pambihirang uri ng init sa kanyang dibdib. Ang apoy ng katarungang hindi na kayang patayin ng kahit anong bagyo. Naramdaman ni Sola ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang tumapat siya sa isang maliit at tagping-tagping barong-barong. Ang bango ng nilagang saba at ang amoy ng basang lupa ay sumalubong sa kanya nang dahan-dahan niyang itulak ang pinto. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang gasera, nakita niya si Nanay Lita, ang matandang mayordomang sadyang pinatanda ng pighati at ng mga lihim na pilit niyang ikinulong sa loob ng 10 taon. Isang internal crumbling ang dumaan sa isipan ni Sola nang makita ang anyo ng matanda. Narito ang saksi sa pagbagsak ng kanyang ama, ang taong kasama ni Mang Lando noong gabing lamunin ng apoy ang mansyong Almida. Ang miya-mainang lahat ay tila isang nakakasakal na usok, habang si Doña Remedios ay nagpapakasasa sa karangyaan. Ang mga taong nakakaalam ng katotohanan ay hinahayaang mabulok sa kailaliman ng kahirapan. Nene, nakarating ka rin. Ang nanginginig na bungad ni Nanay Lita. Inabot ng matanda ang nanginginig na kamay ni Sola. Ang kanyang haplos ay tila isang banal na kalinga na nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa dalaga. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ang boses ni Lando, naririnig ko pa rin sa bawat panaginip ko, humihingi ng katarungan para sa inyong mag-ama. Manang, kailangan ko pang malaman ang totoo. Ang nanginginig na pagsusumamo ni Sola habang dahan-dahang lumuluhod sa paanan ng matanda. Ano po ang nangyari ng gabing yon? Bakit sinasabi ni Doña Remedios na si tatay ang may sala? Masakit na revelasyon ang namayani ng kuhanin ni Nanay Lita ang isang lumang lata ng biskwit mula sa ilalim ng kanyang higaan. Nanginginig ang mga daliri ng matanda habang inilalabas ang isang maliit na tape recorder. Isang kagamitang luma na, ngunit bakas ang pag-iingat sa bawat detalye nito. Hindi aksidente ang sunog, Severina. Ang pabulong na sabi ni Nanay Lita. Ang boses niya ay punong-puno ng takot. Na tila ba ang mga pader ay may mga tainga pa rin. Bago sumiklab ang apoy, nakita ko si Remedios sa library. May binuhos siyang likido sa mga kable ng kuryente na sadyang pinutol ni Ignacio Salazar. Ngunit ang mas masakit, anak. Ang mas masakit ay ang ginawa niya sa kapatid ni Gino. Naramdaman ni Sola ang biglang paghinto ng pagtibok ng kanyang puso. Ano pong ginawa niya? Nakita ko si Remedios na dahan-dahang inilok ang pinto ng silid ni Clarissa mula sa labas, habang nagsisimula ng kumalat ang usok. Ang hikpi ni Nanay Lita na nilalamon ng ingay ng ulan sa bubong. Ginamit niya ang buhay ng sarili niyang anak at ng fiancé ni Gino
upang makubra ang dambuhalang insurance money na magliligtas sa kumpanya mula sa pagkalugi. At ang tatay mo? Ginawa lang siyang scapegoat dahil siya ang huling nakitang humawak sa fuse box. Isang matalim na pighati ang kumurot sa puso ni Sola. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa anumang lason na itinatago sa loob ng mansyon. Paanong ang isang ina ay nagagawang gawing alay sa altar ng kasakiman ang sarili niyang dugo? Ang internal crumbling ni Sola ay tuluyan ng natapos. Napalitan ng isang matas at malamig na determinasyon. Nasa loob ng tape na ito ang pag-uusap nila ni Ignacio 10 taon na ang nakalilipas. Patuloy ni Nanay Lita habang iniaabot ang recorder kay Sola. Naitago ko ito dahil ito lang ang tanging proteksyon ko. Ngunit na yon, anak, ibinibigay ko na ito sa'yo. Ikaw na ang maging boses ng mga taong pinatatahimik ng ginto. Naramdaman ni Sola ang biglang pagluluwag ng hangin sa kanyang paligid nang mahawakan niya ang recorder. Ang huling sandata niya ay nasa kanyang palad na. Tapat na kalinga ang nangyari nang yakapin ni Sola ang matanda, isang pasasalamat na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Salamat, Nanay Lita. Pangako po, bago matapos ang memorial service bukas, ang bawat dumi ni Remedios ay malalantad sa harap ng buong Laguna. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, narinig nila ang tunog ng marahas na pagpreno ng mga sasakyan sa labas ng eskinita. Ang nagniningning na mga asul at pulang ilaw ay tumama sa butas-butas na pader ng barong-barong na naglalantad sa 3 lalaking nakaitim na kasalukuyan nang bumababa ng sasakyan. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ni Sola habang mahigpit na isinisiksik ang tape recorder sa loob ng kanyang jacket. Nahanap nila tayo. Ang nanginginig na bulong ni Nanay Lita. Sino ang nagkanulo sa kanila? Si Pering ba na patuloy ang livestream o si Attorney Ignacio na kasalukuyan ng nagnanais na burahin ang huling saksi sa kanyang kataksilan? Ang gabi sa Laguna ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang katarungan ay kasalukuyan ng nakasabit sa isang manipis na hebla ng tadhana, habang ang mga yabag ng sapatos ng mga tauhan ni Remedios ay papalapit na sa kanilang pintuan. Hindi sapat ang luha upang linisin ang mansa ng kataksilan na sadyang ibinaon sa ilalim ng mga abo. May mga sugat na hindi kayang hilumin ng panahon. Lalo na kung ang katarungan ay kasalukuyan pang nakakulong sa loob ng isang gintong hawla. Ang malamig na bulong na yon sa isipan ni Sola ay tila naging isang hiyaw ng paniningil, habang mabilis siyang lumulusot sa maliit na siwang sa likuran ng barong-barong ni Nanay Lita. Naramdaman niya ang marahas na paghampas ng mga tauhan ni Remedios sa pintuan. Ang bawat bagsak ng bakal sa kahoy ay tila ritmo ng isang haton na pilit niyang tinatakasan. Hawak niya ng mahigpit ang tape recorder sa loob ng kanyang jacket. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-unahan sa mabilis na yabag ng mga sapatos sa putikan sa labas. Naramdaman ni Sola ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang marating niya ang tagong bahagi ng riles. Isang contextual irony ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya, ang babaeng itinuring nilang magnanakaw sa mansyon. Kasalukuyan namang nagtatago sa dilim upang protektahan ang kaisa-isang katotohanang magliligtas sa kanila. Ang bango ng sampagwita na palagi niyang dala ay nahaluan na ngayon ng amoy ng kalawang at lansa ng ulan. Tila ba ang buong Laguna ay nakikiramay sa kanyang naggangalit na pighati. Tumumo si Sola sa isang maliit na talyer sa kanto, ang lugar kung saan nagtitipon ang mga dating kasamahan ng kanyang ama sa unyon ng mga Todyen. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng amoy ng langis at ang init ng mga nagbabagang bakal. Doon, naramdaman ni Sola ang pambihirang lakas ng mga taong ang tanging yaman ay ang kanilang marangal na paggawa. Kalinga ang namayani nang lapitan siya ni Mang Berting, ang matalik na kaibigan ni Mang Lando. Nakarating na sa amin ang balita, Sola. Hindi namin hahayaang mabaon sa limot ang pangalan ng tatay mo, ang mahinang sabi ni Mang Berting habang iniaabot ang isang baso ng mainit na kape. Ang haplos ng matanda sa kanyang balikat ay tila isang banal na basbas
na nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa dalaga. Sa loob ng sumunod na ilang oras, ang talyer ay naging isang kuta ng bigmaan. Inilabas ni Sola ang kanyang nursing uniform na punong-puno na ng dumi. Dahan-dahan niya itong nilaban, ang bawat piga niya sa tela ay tila pagpiga rin sa bawat pait na tiniis niya sa loob ng mansyon. Ganap na pagpapakumbaba at tatag ang nasaksihan ni Mang Berting nang kumuha si Sola ng isang maliit na kutsilyo na ginagamit sa pagbalat ng mga kable. Dahan-dahan niya itong hinasa sa isang bato. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal ay tila ritmo ng kanyang sariling katuwiran na lalong tumatalas sa bawat segundo. Hindi ko ito gagamitin para pumatay, Mang Berting. Ang pabulong na panata ni Sola, ang kanyang boses ay nagkaroon ng kakaibang tatag na tila babakal na pinanday sa tinde ng apoy. Gagamitin ko ito upang putulin ang bawat tanikalang pilit na naggagapos sa katotohanan. Camera luylay, makikita ang transformasyon ni Sola sa harap ng isang maliit na salamin sa talyer. Pinunasan niya ang uling sa kanyang mukha, inayos ang kanyang buhok, at isinuot muli ang kanyang puting uniforme na kasalukuyan nang nagminingming sa kalinisan. Hindi na siya ang katulong na nakaluhod sa putikan. Siya na ang mandirigmang handang harapin ang reyna ng mga Almeda sa gitna ng kanyang sariling kapistahan. Samantala, sa loob ng asilo, naramdaman ni Gino ang muling panginginig ng kanyang mga kamay. Binaliwala niya ang banta ng mga Nors at guards. Gamit ang locket na iniwan ni Sola, nagawa niyang paluwagin ang huling strap sa kanyang kaliwang kamay. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay puno ng determinasyon. Sola, hintayin mo ako. Malapit na akong makawala. Ang pabulong na hiyaw ni Gino sa gitna ng puting kwarto. Bumalik ang eksena kay Sola. Hawak niya ang lumang electrical fuse na nahanap niya sa mansyon. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan nang maalala niya ang huling sulyap ng kanyang ama sa loob ng kulungan. Ang pait ay naging isang matalas na determinasyon. Bukas, sa memorial service, hihinto ang bawat livestream sa barangay na ito. Dahil ang katotohanang ilalabas ko ay sapat na upang sunugin ang bawat post ng mansyong yan. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Sola palabas ng talyer. Nakasuot siya ng isang itim na belo upang itago ang kanyang mukha. Bit-bit ang giya ng sampagwita na naging saksi sa kanyang kahihiyan. Napansin niya ang isang itim na sasakyang dahan-dahang humihinto sa dulo ng eskinita, ang sasakyan ni Attorney Ignacio Salazar. Isang mabilis na pagnisi ang sumilay sa labi ng abogado habang hawak ang isang folder na may nakasulat na Proposal for Property Liquidation. Sino ang unang bibigay sa oras na magtagpo ang anak ng biktima at ang arkitekto ng kasinungalingan? Ang gabi sa Laguna ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab at ang katarungan ay kasalukuyan ng nakasabit sa dulo ng isang matalas na paninindigan. Siguraduhin mong nakatago ang bawat piraso ng dokumento sa ilalim ng altar, Ignacio. Sa oras na matapos ang misa ng pag-alala, kailangang wala nang matitirang bakas ng nakaraan. Ang asyenda ay dapat maging malinis, gaya ng aking puting terno. Ang malamig na tinig ni Doña Remedios ay tila isang nakapapawing amoy ng lason sa loob ng matahimik at amoy insensong katedral ng Laguna. Nakatayo ang matanda sa harap ng dambuhalang imahe ng Kristo. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang banal na maskara ng pighati, habang ang bawat butil ng kanyang rosaryo ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng kandila. Itong ika-10 taon ng anibersaryo ng sunog na pumatay sa kanyang anak at sa fiancé ni Gino. Isang selebrasyong siya rin naman ang nagsindi ng mitsa. Kamera ay umatras. Makikita ang isang anyong binalot ng itim na lambong na nakatayo sa likuran ng dambuhalang haligi ng simbahan. Si Sola. Ang kanyang suot na itim na belo ay sadyang idinisenyo upang lunurin ang kanyang pagkakakilanlan sa gitna ng maraming tao. Naramdaman ni Sola ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang marinig ang usapan ni Remedios at Ignacio Salazar. Ang miya-mainang sandaling ito
ay sadyang nakakasakal. Narito ang buong asyenda upang ipagdasal ang mga kaluluwang sadyang isinakripisyo para sa insurance money. Habang ang arkitekto ng trahedya ay kasalukuyan ng naguutos na ilibing pati ang huling ebidensya. Naramdaman ni Sola ang panginginig ng kanyang mga daliri na mahigpit na nakakapit sa kanyang nursing diary at sa tape recorder ni Nanay Lita. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Sa loob ng 10 taon, ang kanyang ama ay itinuring na isang mansa sa kasaysayan ng Laguna. Isang manggagawa sa kuryente na pinalabas na pabaya at kriminal. Ang pighati ay naging isang matalas na determinasyon habang tinititigan niya ang bawat butil ng pawis na dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang no patungo sa kanyang leeg. Nakahanda na ang lahat, Doña Remedios? Ang mahinang tugon ni Ignacio. Ang kanyang boses ay tila bulong ng isang ahas sa gitna ng kapayapaan. The media is already outside. We will frame the liquidation as a charitable donation. Wala nang makakaalam na ang bawat lupain ng mga mangingisda ay mapupunta na sa inyong pangalan. Kalinga ang namayani. Nang dahan-dahang lumapit si Sola sa altar, pilit na ginagaya ang dahan-dahang paglakad ng isang deboto. Inilabas niya ang giya ng sampagita at dahan-dahang inilapag sa tapat ng larawan ng imgay ni Gino. Ang bango ng bulaklak ay tila nagsilbing sandigan niya sa gitna ng nakahahilong amoy ng insenso. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang selyo ng kanyang pananampalataya, hindi sa simbahan, kundi sa katarungang matagal ng ipinagkait. Patawarin niyo ako kung kailangan kong gawin ito sa loob ng bahay ng Diyos. Ang pabulong na panalangin ni Sola sa dilim. Nagsimula ang misa. Ang bawat nota ng organo ay tila ritmo ng isang hatol na papalapit. Nakaupo si Doña Remedios sa harapang hanay. Nagniningning ang kanyang mamahaling terno sa gitna ng mga nagluluksa. Ngunit sa kalagitnaan ng sermon, napansin ni Sola ang isang mabilis na pagbabago sa paligid. Ang mga security guards ni Remedios ay nagsimulang magmanman sa bawat hilera ng upuan. Kaba ang dumaan nang biglang tumunog ang cellphone ng isa sa mga gwardiya. Nahanap na namin ang katulong sa talyer ni Mang Berting. Papunta na kami sa katedral. Ang narinig ni Sola na ulat mula sa radyo sa baywang ng lalaking nasa malapit. Nanlamig ang buong pagkatao ni Sola. Ang mist of distrust ay muling bumalot sa kanya. Paanong nalaman nila ang kanyang kinaroroonan? Mabilis siyang gumalaw patungo sa gilid ng kumpisalan upang hindi makita. Ngunit sa gitna ng tensyon, narinig niya ang isang pamilyar na tunog mula sa dulo ng pasilyo ng simbahan. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong at ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ng mga taong hinihingal. Bumukas ang pinto sa gilid ng altar. Pumasok si Gino. Ngunit hindi siya ang Gino na nanghihina at nakatali sa kama. Ang suot niya ay ang uniforme ng isang nurse na sadyang ninakaw niya upang makatakas sa asilo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at sa kanyang kamay, hawak niya ang dambuhalang server disk mula sa security room ng asilo. Ang misa ay tapos na, Ma! Ang pasigaw na bulyaw ni Gino na umalingaw-ngaaw sa buong katedral. Dahilan upang mapatayo ang lahat ng mga panauhin at mahinto ang pare sa pagsasalita. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ng buong katedral. Nakatayo si Gino sa harap ng altar, nanginginig ang panga sa tindi ng poot. Tumingin siya sa dulo ng haligi kung saan nakatago si Sola. Sa sandaling iyon, ang itim na belo ni Sola ay dahan-dahang nalaglag dahil sa hangin, na naglalantad sa kanyang puting uniforme na kasalukuyan nang nagniningning sa ilalim ng liwanag ng mga kandila. Sino ang unang luluhod sa gitna ng banal na altar? Ang reynang handang pumatay upang manatili ang kislap ng kanyang ginto, o ang katulong at ang anak na sa wakas ay nagkasundo upang sunugin ang bawat kasinungalingan sa pamamagitan ng katotohanan. Ang gabi sa Laguna ay ngayang pa lamang tunay na nagliliyab, at ang katarungan ay kasalukuyan ng nakalahad sa harap ng lahat ng mga saksi. Ang bawat patak ng kandila sa gabing ito ay tila mga luha ng mga kaluluwang sadyang ipinagpalit sa salapi.
Ngunit sa bawat liwanag na nagmumula sa altar, ang katotohanan ay hindi na lamang bulong. Ito ay isa ng naggangalit na sigaw na wawasak sa inyong huwad na kaharian. Ang boses ni Sola ay umalingaw-ngaw sa dambuhalang katedral, malinaw at matatag, sapat na upang patigilin ang tibok ng puso ni Doña Remedios. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang puting nursing uniform ay tila nagliliyab sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay tila ritmo ng isang hatol na 10 taon nang hinihintay ng katarungan. Sa kanyang paligid, ang mga panauhing asendero at mga miyembro ng board ay natahimik. Ang bawat hininga ay nabitin sa hangin habang nakatitig sa babaeng itinuring nilang isang hamak na kriminal sa Laguna. Camera Luylay. Makikita ang anyo ni Doña Remedios sa itaas ng entablado. Kasalukuyan itong nagbibigay ng talumpate tungkol sa pagmamahal niya sa kanyang yumaong anak. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa mapagkunwaring pighati. Ngunit nang makita niya si Sola, ang dambuhalang rosaryo sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng mga butil ng kahoy sa marmol ay tila hudyat ng simula ng isang digmaan. Naramdaman ni Sola ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang dahan-dahan niyang inilabas ang recorder mula sa kanyang bulsa. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya, ang anak ng Tudyen na pinaluhod nila sa putikan. Ngayon ay nakatayo ng matuwid sa harap ng babaeng nagnakaw sa kanyang kabataan. Ang miyamain ng lahat ay tila isang nakakasakal na usok. Ang altar, na dapat ay para sa pag-alala sa mga pumanaw, ay magsisilbing bitayan para sa taong pumatay sa kanila. Ipalabas ang babaeng yan! Nasisira na ang kanyang isipan! Ang histeryang sigaw ni Remedios. Ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa tindi ng kaba. Ignacio, bakit nakatayo ka lang dyan? Tawagan ng security! Ngunit bago pa makagalaw si Attorney Ignacio Salazar, mabilis na lumapit si Gino sa control booth ng simbahan. Ang lalaki ay hinihingal. Ang kanyang mga kamay ay may mga bakas pa ng sugat mula sa asilo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng paniningil. Sa isang pindot ng daliri ni Gino, ang dambuhalang sound system ng katedral ay naglabas ng isang tunog. Hindi awit ng orkestra, kundi ang orihinal na audio tape mula sa 10 taon na ang nakalilipas. Ang boses ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa buong katedral, malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hayaan mong mamatay ang bata, Ignacio. Ang mahalaga ay makuha natin ang insurance money bago tuluyang malugi ang asyenda. Siguraduhin mong itatago ang electrical report at ibintang ang lahat sa Tudyen na si Lando. Siya ang magiging mansa, hindi ang mga Almeda. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong katedral na sinundan ng isang malakas na ingay ng paggagulat mula sa mga bisita. Ang mist of distrust na pilit na binuo ni Remedios laban kay Sola ay tuluyan ng napunit sa harap ng lahat. Ang mga flash ng kamera mula sa media na kasalukuyang naroroon ay nagsimulang magpaulan ng nakakasilaw na liwanag, tila mga kidlat na tumatama sa mukha ng nagkasala. Nakita ni Sola ang dahan-dahang pagbagsak ni Remedios sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga perlas sa leeg ay tila naging mga tanikalang sumasakal sa kanyang sariling hininga. Katarungan ang namayani ng humakbang si Sola patungo sa tapat ni Remedios. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad at inilapag ang lumang electrical fuse sa harap ng matanda, ang piraso ng kable na may bakas ng sadyang pagkaputol. Ang bawat wire na pinutol niyo, Doña Remedios, ay naging dugtong ng bawat luhang ipinatako sa loob ng 10 taon. Ang malamig at matatag na sabi ni Sola. Ito ang huling piraso ng inyong kasalanan. At sa gabing ito, ang apoy ng katotohanan ay tuluyan na ninyong hinding-hindi matatakasan. Naramdaman ni Sola ang pagpunit sa kanyang pagkatao sa gitna ng tagumpay. Tumingin siya kay Gino na ngayon ay dahan-dahan nang lumalapit sa entablado. Isang slow burn na emosyon ang sumabog sa kanilang pag-itan. Walang salita.
Tanging ang pagyakap ni Gino sa dalaga sa harap ng buong mundo. Ang lalaking akala niya ay kinalimutan na siya. Ngayon ay siya ng kaisa-isang pader na sasalo sa kanyang mga luha. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat yabag ng mga pulis na papasok na sa katedral upang damputin sina Doña Remedios at Attorney Ignacio Salazar. Ang hiya ay naging isang dambuhalang sementeryo na lalamon sa kanila ng buo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Sola si Pering na kasalukuyan pa ring naka-live. Ngunit ang cellphone nito ay biglang naging puti ang screen at naglabas ng isang kakaibang signal alert. Sino ang nagpadala ng signal na yon? At sapat ba ang katarungang nakuha ni Sola upang mailigtas sila sa huling bitag na kasalukuyan ng inihahanda ni Ignacio Salazar bago ito tuluyang maikulong? Ang gabi sa Laguna ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab at ang tunay na unos ay kasalukuyan ng kumakatok sa dambuhalang pinto ng katedral. Ang bawat tanika lang pilit mong ipinulupot sa aking leeg sa ngalan ng pagmamahal ay tuluyan na ngang naputol, Mother. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanang mas matalim pa kaysa sa anumang diamante na iyong ipinang-akit sa akin. Ang boses ni Gino ay hindi na ang nanginginig na tinig ng isang pasyenteng nalulunod sa gamot. Umalingaw ito sa loob ng katedral na tila isang malakas na kulog na nagpatahimik sa bawat bulungan ng mga panauhin. Nakatayo siya sa tabi ni Sola. Ang kanyang panga ay naggangalit at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Doña Remedios na kasalukuyan ng inaakay ng mga pulis. Ang bango ng sandalwood na palaging dala ni Gino ay tila mas lalong tumindi. Ngunit sa pagkakataong ito, wala itong halong amoy ng lason. Tanging amoy na lamang ng isang lalaking sa wakas ay nakalaya na mula sa sariling anino. Naramdaman ni Sola ang biglang pagluluwag ng hangin sa kanyang paligid nang marinig ang huling hatol ni Gino sa kanyang ina. Isang contextual irony ang dumaan sa kanyang isipan. Narito sila sa gitna ng banal na dambana, napapaligiran ng mga imahe ng santo, habang ang tunay na demonyo ay kasalukuyan ng naghuhubad ng kanyang maskara sa harap ng publiko. Ang pait ng 10 taon ng pagtitiis ni Gino ay tila naging isang dambuhalang. Alon na ngayon ay tumatangay sa bawat kasinungalingan ni Remedios. Gino, anak, huwag mong gawin ito sa akin. Ako lang ang tanging nagmalasakit sa iyo. Ang histeryang sigaw ni Remedios habang pilit na pumupiglas sa pagkakahawak ng mga operatiba. Ang kanyang mga pelas ay tuluyan ng napigtas at nagkalat sa sahig, tila mga butil ng luhang kailanman ay hindi naging tapat. Dahan-dahang lumapit si Gino sa kanyang ina. Inabot niya ang kamay nito, hindi upang humingi ng tawad, kundi upang bawiin ang dambuhalang gintong signet ring na simbolo ng kapangyarihan ng pamilya Almeida. Ganap na pagpapasya ang namayani ng ihulog ni Gino ang singsing sa basurahan sa tabi ng altar. Ang yaman na itinayo sa ibabaw ng bangkay ng aking kapatid ay hindi ko kailanman magiging pag-aari. Isama niyo na ang singsing na yang sa kulungang inihanda niyo para sa amin. Naramdaman ni Sola ang pangiinig ng kanyang sariling mga kamay nang lumipat ang pansin ng mga pulis kay Attorney Ignacio Salazar. Ngunit ang abogado ay hindi nanginginig sa takot. Sa halip, ang nagniningning na screen ng kanyang cellphone ay tila ba naglalabas ng isang nakakatakot na liwanag. Ang strange signal na nakita ni Pering kanina ay kasalukuyan ng naglalatag ng huling bitag. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat dahil lang sa isang lumang tape? Ang pang-uuyang ni Ignacio habang dahan-dahang umaatras patungo sa main exit. The server in the mansion, ang bawat ebidensyang kinuha ni Gino sa asilo. I have a remote wipe command. Sa isang pindot ko lang, ang bawat bituin sa inyong katarungan ay magiging abo muli. Nanlamig ang buong pagkatao ni Sola. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumangon. Kung mabubura ni Ignacio ang digital backup, ang tape recorder ni Nanay Lita ay maaring mabasura lamang bilang isang edited na ebidensya sa korte. Ang internal crumbling ay muling nagbabadyang lumamon sa kanila. Ngunit sa gitna ng tensyon, lumapit si Pering kay Sola.
Ang kapitbahay na dati ay turing na linta ay kasalukuyan ng nanginginig ang mga kamay habang iniaabot ang kanyang cellphone sa dalaga. Sola, ang livestream. Hindi ito signal wipe. Ang bawat viewer ko, ang bawat libu-libong taong nanonood, sila ang naging backup. I-recorded nila ang bawat segundo ng audio mo sa kalsada kanina. Hindi na ito mabubura ni Ignacio dahil nasa buong mundo na ang katotohanan. Ganap na tagumpay ang namayani ng marinig ni Ignacio ang malakas na hiyawan ng mga tao sa labas ng katedral. Ang mga manggagawa sa talyer ni Mang Berting, ang mga pamilya ng mga biktima ng sunog, nakasalukuyan ng pinalilibutan ang katedral upang huwag siyang hayaang makatakas. Ang hiyaw ng katarungan ay mas malakas pa kaysa sa anumang signal ng satellite. Marahas na dinampot ng mga pulis si Ignacio. Ang tunog ng marahas na pagpihit ng bakal na pinto ng police mobile sa labas ay tila huling hininga ng isang madilim na era. Naiwan si Gino at Sola sa harap ng altar. Ang lalaki ay dahan-dahang lumuhod, hindi dahil sa utos ng ina, kundi dahil sa tindi ng pasasalamat sa langit. Isang slow burn na emosyon ang muling sumabog ng hawakan ni Gino ang kamay ni Sola. Sola, salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Ang pabulong na sabi ni Gino, ang kanyang boses ay punong-puno ng paghilom. Malaya na ako. Malaya na tayo. Tumingin si Sola sa bintana ng katedral. Ang bukang liwayway ay nagsisimula ng gumuhit sa langit ng Laguna, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat nagkalat na sampagita. Ang gabi ay tapos na. Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, napansin ni Sola na si Nanay Lita ay kasalukuyan ng nakatitig sa dulo ng pasilyo, kung saan may isang aninong sadyang hindi nakita ng mga pulis. Ang anino ng isang taong may hawak na isang lumang sulat na may syelyo ng pamilya Almeda mula pa noong bago ang sunog. Sino ang huling aninong ito na tila may huling bulong pa mula sa nakaraan? At sapat ba ang paglaya ni Gino upang harapin ang huling kabanata ng kanilang tadhana? Ang katarungan ay narito na. Ngunit ang pamilya Almeida ay tila may isa pang sikretong nakabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang pundasyon. Ang katarungan ay hindi natatapos sa pagposa sa mga may sala. Ito ay nagsisimula sa sandaling ang bawat dumi sa iyong budhi ay kailangan mo nang harapin sa harap ng malupit na katotohanan. Sa loob ng malamig na selda, ang bawat kislap ng diamante ay nagiging mansa at ang bawat huwad ng ngiti ay nagiging hiyaw ng pagsisisi. Ang boses ni Sola ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng madilim na interrogation room ng presinto sa Laguna. Nakatayo siya sa harap ng salamin na hindi nakikita ang nasa kabilang panig. Tinititigan ang kanyang dating amo na si Doña Remedios. Wala na ang marangyang terno. Wala na ang mga gintong hikaw. Suot ni Remedios ang kulay kahel na damit ng mga bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay punong-puno ng hiya na matagal na niyang pilit na itinago sa likod ng kanyang kapalaluan. Naramdaman ni Sola ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang marinig ang pamilyar na boses ni Remedios na nagsisimula ng magmakaawa sa mga pulis. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya, ang anak na binuwis ang bawat segundo ng kanyang kabataan upang malinis ang pangalan ng kanyang ama. Habang ang kaisa-isang taon na inasahan niyang maging kanlungan ay siya palang mitsa ng kanyang pagkawasak. Ang miyamay ng sandaling ito ay tila isang nakakasakal na usok, habang si Remedios ay nakaluhod sa semento. Naalala ni Sola ang sarili niyang pagkakaluhod sa fiesta, ilang linggo lamang ang nakalilipas. Gino, anak, patawarin mo ako. Ginawa ko lang ang lahat para sa kinabukasan mo. Ang histeryang sigaw ni Remedios nang pumasok si Gino sa silid. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng gaslighting, pilit na ipinaparamdam kay Gino na may utang pa rin itong loob sa kanya. Ako ang nag-alaga sa'yo noong mamatay ang kapatid mo. Huwag mo akong hayaang mabulok dito. Isang mapayat na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gino.
Dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang maliit na locket ni Sola sa lamesang bakal. Ang tunog ng pagdampi ng bakal sa malamig na metal ay tila huling hatol sa ambisyon ng matanda. Ang pag-aalagang sinasabi niyo, Ma, ay pambayad lamang sa bawat lason na ipinainom niyo sa akin. Ang bawat butil ng kaning ibinigay niyo ay may katapat na pighati. Tapos na ang laban natin. Ang utang na loob ko sa inyo ay tuluyan na ngang nahugasan ng aking mga luha. Iniwan nila ang matanda na humahagulgol. Binaliwala ang bawat mura at sumpa nito. Paglabas nila ng presento, sinalubong sila ni Nanay Lita. Nakatayo ang matanda sa tapat ng sasakyan, kasama ang misteryosong anino na nakita nila sa katedral. Si Mang Berting, ang matalik na kaibigan ng tatay ni Sola. Hawak nito ang lumang sulat na may selyo ng pamilya Almeda. Nene, Gino. Ito ang huling habili ni Don Alfonso, ang tatay ni Gino, bago siya pumanaw noon. Ang nanginginig na sabi ni Mang Berting. Hindi siya namatay sa sakit. Alam niya ang balak ni Remedios sa insurance, kaya ipinagkatiwala niya kay Lando ang tunay na electrical report at ang sulat na ito. Sinasabi rito na ang asyenda ay dapat mapunta sa unyon ng mga manggagawa kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Naramdaman ni Sola ang muling pag-init ng kanyang mga mata. Sa wakas, ang boses ng kanyang ama ay narinig na niya. Ang bawat pighati ay tila nahugasan ng tapat na pagmamahal na matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Tumingin siya kay Gino at nakita niya ang ganap na pagpapakumbaba sa mga mata nito. Sola, ibabalik ko ang lahat. Ang pabulong na sabi ni Gino habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Hindi na ako ang haring nakakulong sa ginto. Gusto kong maging katuwang mo sa pagbuo muli ng bawat buhay na sinira ni Mama. Katarungan ang namayani nang maglakad sila, palabas ng presento, patungo sa malawak na asyenda. Tumingin si Sola sa kalangitan. Ang ulan ay tumigil na, at ang sikat ng araw ay nagsisimula ng gumuhit sa abot tanaw. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat nila. Lumabas ang isang lalaking hindi nila inaasahan. Ang abogado ng pamilya ng namayapang fiancé ni Gino may dalang isang selyadong folder na muling magpapabago sa lahat ng kanilang nalalaman tungkol sa gabi ng sunog. So Gino, Ma'am Soledad, meron pa pong isang lihim na hindi na isama sa recording ni Nanay Lita. Ang malamig na sabi ng abogado. Nanigas ang buong pagkatao ni Sola. Ang katarungan ay narito na, ngunit ang mga anino ng kahapon ay tila ayaw pang bumitaw. Handa na ba ang dalawang pusong sugatan na suungin ang huling unos? Ang gabi sa Laguna ay ngayon pa lamang tunay na naghihilom, at ang bawat hininga ni Sola ay tila isang oyayi ng tagumpay na handa ng awitin para sa buong mundo. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang pagpapalaya sa mga kaluluwang matagal nang nakakulong sa loob ng isang madilim na silid ng maling akala. Ang bawat salita ni Attorney Velez, ang abogado ng pamilya ni Beatrice, ang namayapang fiancé ni Gino, ay tila isang banayad na ihip ng hangin na dahan-dahang tumatangay sa makapal na usok na bumalot sa buhay ni Gino sa loob ng 10 taon. Nakatayo sila sa labas ng katedral, habang ang sikat ng araw ay nagniningning na sa gitna ng asul na langit. Hinuhugasan ang bawat bakas ng bagyong dumaan kagabi. Naramdaman ni Sola ang init ng palad ni Gino na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang bawat panginginig ng lalaki ay tila isang pakiusap na sana ay ito na ang huling mitsa ng kanilang pighati. Dahan-dahang binuksan ni Attorney Velez ang folder at inilabas ang isang liham na may bahid ng tuyong uling at amoy ng luma. Nahanap ito ng mga investigador sa loob ng clutch bag ni Beatrice noon gabing yon. Ngunit sadyang itinago ni Ignacio Salazar sa utos ng iyong ina, ang paliwanag ng abogado. Ito ay sulat ni Beatrice para sa iyo, Gino. Isinulat niya ito habang nagsisimula ng kumalat ang usok sa loob ng mansyon. Nanginginig ang mga daliri ni Gino habang tinatanggap ang papel. Ganap na paghilom ang namayani,
Nang magsimulang basahin ni Gino ang bawat letra ng babaeng minsang, naging bahagi ng kanyang pangarap. Gino, huwag mo sisisihin ang sarili mo. Nakita ko si Mama Remedios sa labas. Inilok niya ang pinto namin ni Clarissa. Alam ko na ang lahat. Sinusubukan kong buksan ang bintana para iligtas ang kapatid mo, pero huli na. Mahal na mahal kita, at gusto kong mabuhay ka ng walang bitbit na kahit anong pait. Maging malaya ka, Gino. Naramdaman ni Gino ang pagguho ng huling pader ng kanyang internal crumbling. Sa loob ng 10 taon, inakala niyang ang kanyang kalasingan ang pumatay sa kanila. Inakala niyang siya ang halimaw sa sarili niyang kwento. Ngunit sa harap ng liham na ito, ang bawat latay ng pagkakasala sa kanyang puso ay tila dahan-dahang naghihilom. Napahagulgol si Gino, isang iyak na hindi galing sa takot, kundi iyak ng isang taong sa wakas ay nakahingaan na ng maluwag. Kalinga ang namayani ng yakapin ni Sola si Gino ng mahigpit. Tapos na, Gino. Wala ka ng kasalanan. Ang bawat abo ay naging katarungan na. Ang pabulong na sabi ni Sola, habang hinahaplos ang likod ng lalaki. Ang bango ng sampaguita sa paligid ay tila nagsilbing banal na basbas sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang linggo. Ang Mansyong Almida ay hindi na isang gintong hawla. Ito ay kasalukuyan ng ginagawang Lando Manalang Center, isang pasilidad para sa rehabilitasyon ng mga manggagawang inapi at biktima ng maling paratang. Si Sola ang tumatayong tagapamahala nito, katuwang si Nanay Lita. Wala na ang uniforme ng katulong. Suot ni Sola ang isang simpleng puting blusa. Ang kanyang muka ay nagniningning sa tindi ng kapayapa ang nahanap niya sa paglilingkod. Isang hapon, habang nag-aayos si Sola ng mga bulaklak sa harden, dumating si Gino. Hindi na siya nakaupo sa wheelchair at wala na ang takot sa kanyang mga mata sa tuwing may makikita siyang mitsa ng apoy. Lumapit siya kay Sola at inabutan ito ng isang maliit na sobre, ang kanyang unang sahod bilang isang volunteer teacher sa isang pampublikong paaralan sa bayan. Hindi ito kasing laki ng mana ko noon, Sola, ang nakangiting sabi ni Gino. Ang boses niya ay punong-puno ng sigla. Pero ito ang unang perang kinita ko na walang bahid ng dumi. Gusto kong gamitin ito para sa munting handaan natin mamaya, kasama ang mga manggagawa. Naramdaman ni Sola ang isang slow burn na katuwaan sa kanyang dibdib. Ang pag-ibig nila ay hindi nagsimula sa maranyang kontrata, kundi sa gitna ng pighati at katarungan. Salamat, Gino. Mas masarap ang pagkain kapag galing sa tapat na paggawa. Ang tugon ni Sola habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, huminto si Sola at tinitigan ang gate ng center. Nakita niya ang anyo ni Pering na kasalukuyang nakatayo sa labas, nakayuko at may dalang isang maliit na basket ng mga prutas bilang hiling ng kapatawaran. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Sola patungo sa gate. Handa na ba ang anak ng biktima na tuluyang buksan ang pinto ng pagpapatawad para sa taong naging mitsa ng kanyang kahihiyan? At ano ang magiging kapalaran ng bagong simula na Sola at Gino kung ang bawat hakbang nila ay kasalukuyan pang pinapanood ng mga mata ng komunidad na unti-unti na ring nagbabago? Ang gabi sa Laguna ay tapos na. Ngunit ang bukang liwayway ng kanilang buhay ay ngayon pa lamang tunay na nagniningning. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang kakayahang tumayo ng matuwid sa harap ng mga taong minsang nagpahaluhod sa iyo sa putikan, nang walang dalang pot, kundi purong kapayapaan. Ang hapon sa Laguna ay nababalot ng isang kakaibang ningning, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa mga dahon ng sampaguita sa paligid ng Lando Manalang Center. Nakatayo si Sola sa bukana ng malaking gate. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bakal na dati ay simbolo ng kanyang pagkakabilanggo. Ngunit na yon ay nagsisilbing pintuan ng pag-asa para sa marami. Naramdaman niya ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang makita ang anyo ni Pering na kasalukuyang nakayuko sa kanyang harapan. Sola, hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad.
Ang nanginginig na simula ni Pering. Ang boses nito ay basag dahil sa tindi ng hiya. Inilapag ng dating katulong ang basket ng mga pruta sa semento at dahan-dahang lumuhod, sa eksaktong paraan kung paano pinaluhod ni Doña Remedios si Sola noon. Nabulag ako ng pera. Inisip ko na sapat na ang sumunod sa agos para hindi ako malunod. Hindi ko alam na winawasak ko na pala ang buhay mo sa bawat segundong naka-live ako. Naramdaman ni Sola ang isang matinding internal crumbling habang tinititigan ang kanyang dating kaibigan. Naalala niya ang bawat masasakit na komento, ang bawat tawa ng publiko na narinig niya sa loob ng presento. Isang contextual irony ang dumaan sa kanyang isipan. Narito ang babaeng nagpabagsak sa kanyang dangal, kasalukuyan namang nag-aalay ng sariling kahihiyan upang makuha lamang ang kanyang habag. Dahan-dahang lumapit si Sola at hinawakan ang balikat ni Pering upang patayuin ito. Ganap na pagpapatawad ang namayani sa gitna ng dalawa. Tumayo ka, Pering. Hindi na ako ang soledad na maari ninyong paglaruan. At ang kapatawarang hinihingi mo, ibinigay ko na yon bago ko pa man nabawi ang center na ito. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang mabuhay sa loob ng bilangguan ng galit na itinayo ni Doña Remedios. Salamat, Sola. Maraming salamat. Ang pabulong na hikpi ni Pering bago dahan-dahang tumalikod at lumisan. Nang makaalis si Pering, sinalubong ni Gino si Sola. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng kamiseta, may mga bahid ng pintura sa kanyang mga kamay dahil sa pagtulong sa pag-aayos ng mga silid sa center. Isang slow burn na emosyon ang sumabog sa pagitan nila nang dahan-dahang hawakan ni Gino ang kamay ni Sola. Inilapit ni Gino ang dalaga sa dalampasigan ng Laguna de Bay, kung saan ang langit ay kasalukuyan ng nagkukulay kahel at purpura. Sola, look at the horizon. Ang mahinang sabi ni Gino habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng dalaga. Wala na ang amoy ng usok. Wala na ang takot sa dilim. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman kong ang bawat hininga ko ay akin na, hindi na sa kanila. Nahanap na natin ang katarungan, Gino. At kasabay nito, nahanap na rin natin ang ating mga sarili. Ang nakangiting tugon ni Sola habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-alon ng tubig. Halinga ang namayani nang humarap si Gino kay Sola. Walang kontrata, walang marriage agreement, at wala ng 15 milyong piso sa pagitan nila. Sola, I don't have a mansion to offer you anymore. I don't have the Almeida Gold. Ang tanging meron ako ay ang mga kamay na ito na handang magbungkan ng lupa kasama mo. At isang pusong handang matutong magmahal ng totoo. Maaari mo ba akong hayaang magsimulang muli sa tabi mo? Hindi bilang iyong amo, kundi bilang iyong katuwang? Naramdaman ni Sola ang pagagos ng isang mainit na luha sa kanyang pisingi. Isang luhang punong-puno ng purong kaligayahan. Hindi ko kailangan ng ginto, Gino. Ang tanging hiling ko lang ay ang boses mo na hinding-hindi na muling tatahimik sa harap ng katotohanan. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at madamdaming halik, habang ang bango ng sampagita ay humahalimuyak sa buong dalampasigan. Ang path to redemption ni Gino ay tuluyan ng nasalyuhan, at ang puso ni Sola ay sa wakas ay nakauwi na sa sarili nitong tahanan. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa pagtunog ng kampana ng simbahan sa malayo. Habang naglalakad sila pabalik sa center, napansin ni Sola ang isang maliit na bata na nakatayo sa tapat ng larawan ng kanyang ama, si Mang Lando. Ang bata ay may hawak na isang piraso ng kable ng kuryente at may isang mapayapang ngiti. Isang pambihirang revelasyon ang sumagi sa isipan ni Sola. Ang katarungan ay hindi lamang pala para sa mga pumanaw, kundi para sa susunod na henerasyon na hindi na kailanman muling ituturing na scapegoat. Handa na ba ang Laguna para sa bagong simula ni Sola at Gino? Ang gabi ay tapos na, at ang bukang liwayway ng kanilang buhay ay ngayon pa lamang tunay na nagniningning. Ang panahon ay hindi lamang nagbibilang ng mga segundo at minuto.
Ito ay isang dahan-dahang paghabi ng mga pira-pirasong alaala, hanggang sa ang bawat sugat ay maging isang tilat na hindi na nagdudulot ng sakit, kundi ng karunungan. At sa dulo ng mahabang paglalakbay, ang pinakamatamis na bango ay hindi nanggagaling sa pinakamahal na pabango, kundi sa hanging malayang nalalanghap ng isang pusong wala nang itinatagong pait. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng katotohanan ang mansyon ng mga Almeda. Ang sikat ng araw sa Laguna sa hapong ito ay tila may dalang kakaibang haplos. Mas malambot, mas mainit, at punong-puno ng pag-asa. Nakatayo si Sola sa gitna ng malawak na hardin ng Lando Manalang Center. Wala na ang uniporme ng katulong. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting bestida na gawa sa telang koton, ang kanyang buhok ay malayang hinahangin, at ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa mga diamante, kundi sa danggal na muli niyang nabawi. Naramdaman ni Sola ang isang pambihirang katuwaan nang marinig ang tunog ng tawa mula sa isang maliit na gusali sa gilid ng center. Isang paaralan para sa mga anak ng mga manggagawa na itinayo nila ni Gino. Doon, nakita niya si Nanay Lita na masayang ang tuturan ng pagluluto sa mga kabataang babae. Ganap na paghilom ang namayani nang magtagpo ang kanilang mga mata. Ang bawat sakripisyo ng matanda ay nagbunga na ng isang komunidad na wala ng kinatatakutang anino. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Gino. Wala na ang mamahaling terno at ang kayabangang dala ng kanyang apelido. Suot niya ang isang simpleng polo shirt at ang kanyang mga kamay ay may mga bakas ng pintura dahil sa pagtulong sa pag-aayos ng mga silid-aralan. Isang slow burn na emosyon ang muling sumabog sa pagitan nila nang dahan-dahan niyang hawakan ang kamay ni Sola. Ang liwanag ng paligid, Sola. Parang kailan lang, ang amoy ng usok ang tanging alam nating bango. Ang mahinang bulong ni Gino. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Sola. Sapat na upang maramdaman nila ang init ng bawat isa. Salamat dahil hinayaan mo akong maging bahagi ng iyong muling pagsilang. Ngumiti si Sola at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Hindi lang ito para sa atin, Gino. Para ito sa bawat pusong inapi na sadyang pinatahimik ng ginto.